Pag-aaralan natin ay ito po, will the church go through the great tribulations? Daraan ba kaya ang eklesiya ng Panginoon sa malaking kapighatian? Sa inyo na matagal lang nakikinig sa akin, alam na ninyo ang sagot. Pero I understand na may mga bago at maaring may mga persuasions na narinig kayo at maaring hindi nyo makita ang mga basis why we believe na hindi na nga daraan. For it's important na sagutin natin yan by the grace of the Lord. Ang sinasabi dito na church, alam natin, hindi yung denomination, hindi yung organisasyon. Okay? Hindi yung local church per se. Kundi ang sinasabi ditong church, mga tunay na naligtas. Mga dati nasa kadiliman, subalit sa dakilang ibanghilyo ng Panginoong Jesucristo, nang sila ay makarinig, nang sila ay sumampalataya, dinala sila ng Panginoon sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Colossians 1:13. They were called out assembly. Mga tinawag mula sa kadiliman at dinala sa maluwalhating liwanag ng Panginoong Jesucristo. So yun ang tinatawag na church. Meaning, maaring membro ka, halimbawa, nitong First Fundamental Baptist Church, pero hindi ka tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, maaring nadayaan mo ang pastor, akala ko tunay, hindi naman pala, nabaptizean kita, then pagdating ng rapture, hindi ka makakasama. Yun ang totoo. Okay? Umaring hindi ka naman membro ng First Fundamental Baptist Church, pero tunay ka na mananampalataya ng tunay na Kristo, pag rapture, makakasama ka. Yun ang word na church, ecclesia. Okay? Ang word naman na great tribulation, mababasa natin ngayon. Tingnan nyo ang verse na ito. Sige, basahin po natin. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Now, itong mga talata na ito ay nagpapaliwanag sa atin na ang Great Tribulation ay unique. Isang beses lang, hindi pa nangyari noon, at hindi na mangyayari matapos niyaon. Okay? So meaning, grabing kapighatian ito. Grabing kahirapan ito. Pagdating mo sa verse 22, sabi ng verse 22, and except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake, those days shall be shortened. Okay? Tingnan nyo, kung hindi daw paiiksiin ang mga araw, anong ibig sabihin paiksiin ang araw? Ang 24 hours, magiging 22 hours na lang? Hindi po. Kundi, ang sinasabi ng Biblia na unique time, na sinasabi naman ng mga nagsipag-aral, it would be 7 years of great tribulation, the first or the last week of Daniel, 9:27. Kung ito ay hindi daw paiiksiin, meaning kung pagustuhan lang yan, then kukunti ang maliligtas. There shall no, o walang maliligtas. Walang maliligtas. Meaning, ang Great Tribulation ay isang panahon lang, kontrolado ng Panginoon ang panahon na yon, mula sa simula hanggang sa katapusan, at gagamitin nyo ng Panginoon para may maligtas pa rin na mga tao. In particular, ang mga Hudyo. Okay? So mayroong mga pananaw sa Great Tribulation. So there are 3 theological, masabi natin theories or mga pananaw patungkol sa tinatawag pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Mayroong tinatawag post-tribulationist. Sino nakarinig ng word na yan, post-tribulationist? Ang word na post meaning, ang mga mananampalataya, the church, daraan sa tribulation, then, pagkatapos dumaan sa tribulation,
darating yung rapture, aagawin ang mga tunay na mananampalataya, and then, pagkatapos niyan, maghahari sila kasama ng Panginoong Jesucristo. At yun ang tinatawag millennium. So meaning, naniniwala ito sa tinatawag tribulation na daraanan ng mga mananampalataya. Ano ang verse po nila? Ang first verse nila is John 16:33. Sabi ng John 16:33, "These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Dahil dito sa salitang, "In the world you shall have tribulation," then naniwala ang mga tao na ang mga mananampalataya daw ay daraan pa sa tribulation. Nang madali lang tingnan yan, ang nagsasalita niyan ang Panginoong Jesucristo, ang kausap niya, ang mga apostles niya, at sinasabi niya, sa sanlibutan ito, mayroon kayo ng tribulation, kahirapan. Pero hindi dinescribe yan, katulad ng description sa Matthew 24:21, Great Tribulation. Di ba? At totoo nga na dumaraan sa kahirapan ang mga tunay na mananampalataya. Pero hindi po yan ang Great Tribulation. Because the Great Tribulation is once lang na mangyayari sa sanlibutan ito at hindi na mangyayari matapos yan. Unique yan. Pero itong tribulation, araw-araw nararamdaman din natin yun. Okay? May mga panahon, inuusig tayo, kahirapan. Okay? Mayroong kahirapan. So, hindi po ito ang tinutukoy na Great Tribulation. Okay? Ang isa pa ay 1 Peter chapter 4, verse 16. "But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other men's matters." Then verse 16. "Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf." And then, sumunod na mga verses dyan, na nagtuturo na daraan sa suffering ang mga Christians, pinapakahulugan ito ng mga naniniwala sa post-tribulation na ang mga Christians ay daraan sa tribulation. Meaning, hindi muna mag-rapture, kundi padadaanin sa tribulation ang mga mananampalataya. Okay? So, yan ang mga verses nila. Another one is mid-tribulations. Mid-tribulations. Ang mid-tribulations, mga kapatid, ay naniniwala sila na sa kalagitnaan ng 7 taon, then kukunin ng Panginoon ang Ecclesia. If I remember it right, kasi nandyan yan sa Daniel 7:25. Basahin natin isa-isahin natin. "And he shall speak great words against the Most High." Ang Hidian ay ang Antikristo. Maliwanag naman. Magsasalita siya ng mga pagsalansang laban sa Panginoon. "And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time." Ang Antikristo, magsasalita ng mga blasphemous na mga pananalita laban sa Panginoon at pahihirapan niya ang mga saints, wear out the saints, okay, of the Most High. At babaguhin niya, think to change times and laws, at ibibigay ang day, ang mga saints, they shall be given into his hand. Ang ibig sabihin, pahihirapan itong mga saints, mga banal. At ang word, until a time and times and the dividing of time. Ang time and times and the dividing of time is interpreted
3.5 years. Ang 3.5 years, yun ang kalahati ng 7 years tribulation. Binanggit din yan sa Book of Revelation, ang a time, times, and half of the time. So dahil dito, naniniwala ang mga mid-tribulationist na ang mga mananampalataya daraan muna sa tribulation sa loob ng 3.5. Pagkatapos, magra-rapture. And then, ang remaining 3.5, yun na ang pagpaparusa sa mga maiiwan dito. Now, yun ang kanilang verse. Okay? Post-tribulationist, mayroong verse din. Mid-tribulationist, mayroong verse din. Pero, mayroon din ang tinatawag pre-tribulationist. Pre-trib, premillennial. Okay? Ako, by the grace of the Lord, I can defend it. Pero hindi ako makikiaway dito sa mga post-tribulationist, maging dito sa mga mid-tribulationist, patungkol sa opinion nila o kaya theory nila. Dahil ang pre-tribulationist, mga kapatid, naniniwala na hindi nadaraan tayo, hindi nadaraan ang Eklesia ng Panginoon sa kahirapan, sa Great Tribulation. Hindi sila daraan. And I can prove that. Pero sabi ko nga, hindi ako makikipagtuligsaan sa kanila. Why? Ang tungkol sa last days, hindi dapat na maging altogether dogmatic ka. Altogether dogmatic. Ang ibig sabihin, hindi ka pwede na dahil doon sa isang opinion o isang teorya, makipag-away ka na doon sa mga ganitong millennialist, post-tribulationist. Bakit? Halimbawa, ikaw naniniwala ka na daraan ka pa sa tribulation. Meaning, tunay ka na mananampalataya, walang problema, naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya, naligtas ka sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, talagang sigurado ka palangit. Ang problema lang, dahil akala mo, daraan ka pa sa tribulation. Ako hindi na daraan sa tribulation. Naniniwala ko hindi na ako daraan at kaya kong i-prove yun. Ngayon, pag rapture, sinong ma-rapture? Ikaw o ako? Parehas lang. Di ba? Parehas lang. Bakit tayo mag-away? Parehas lang tayo mag-rapture. Kaya lang, ikaw masusurpresa. Pag, akala ko daraan pa ako sa tribulation, hindi na pala. Okay? So, grabing pasalamat mo siguro sa Panginoon. Ako naman, hindi na surprise kasi alam ko na hindi ako daraan sa tribulation. Nakita nyo? Kahit na yung mga mid-tribulationists, so I do not make it as a bone of contention. However, by the grace of the Lord, I can prove na talagang mayroong, na talagang hindi na tayo daraan. And before saying that, itong Daniel 7:25, tandaan niyo mga kapatid, si Daniel dito ay nagpapahayag ng darating na panahon sa mga pinili ng Panginoon na tinatawag Israelites, Hebrew Israelites. Okay? At ang saints dito, in particular, ay yung mga mananampalataya sa Panginoon na tinatawag mga Hebrew Israelites. Okay? Ito sila, iba sa tinatawag na saints, katulad sa New Testament na hinugasan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang mga mananampalataya sa bagong tipan, ang mga mananampalataya, tinatawag sila the church. Church. Okay? We will prove that 1 Corinthians chapter 10 verse 32. 1 Corinthians 10:32. Okay? Sige, basahin nyo. May tatlong grupo ng mga tao diyan. Give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God. Ang unang grupo, itong mga Hudyo, the Jews.
Okay? Ang salitang Hudyo, medyo nabago yan. It came from the word, actually, Judaism, pero later on, it was used as Jew. Okay. Mga Hudyo, mga Hintil, at mga eklesiya ng Panginoon. Ang mga Hudyo na tinutukoy dito ay mga hindi tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon ay nasa dispersion pa rin. Okay? Dispersion. Ang mga Gentiles ay ang mga hindi Jewish na mga tao na sila ngayon ay hindi pa rin mga mananampalataya. Subalit, ang Church of God na sinasabi dito, ito ang mga tunay na mananampalataya, maging Hudyo man o Gentile, na mga tunay na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinatawag sila Church of God. Base sa Galatians chapter 2, nasabi doon, in Christ, there is no Jew, there is no Gentile, but we are one in Christ. So meaning, tatlong entities, Hudyo, ang isa Gentiles, ang isa Church of God. Alin ang mararapture pagdating ng Panginoon diyan? Hindi itong mga Hudyo, hindi itong mga Gentiles, because they will be unbeliever pa sila during the time. Sino marapture? Ang Church of God. Okay? So mayroong tatlong entity. So daraan ang mga Hudyo, ang mga tunay na Hebrew Israelites, daraan sa Great Tribulation, but they will be saved. Ililigtas sila ng Panginoon. Okay? Ang mga Gentiles, ang mga kakampi sa mga tunay na mga Hebrew Israelites, yun ang makakapasok sa millennium. Ang hindi kakampi, kundi kumampi sila sa army ng Antikristo, yan ang ididestroy na hahatulan ng Panginoon. Buburahin na sa mapa ang mga bansa na mga kumampi sa army ng Antikristo. So ito ang verse, Jeremiah 30 verse 7. Pakinggan yung verse na ito. Alas, for that day is great, so that none is like it. It is even the time of Jacob's trouble. Tingnan yung verse. Similar to Matthew 24 verse 21. None is like it. It's unique. Isang beses lang na mangyari, hindi na mangyari ulit. At ang description niyan, the time of Jacob's trouble. Of course, Jacob is Israel. Yan ang time of Jacob's trouble. Pero tingnan nyo, hindi nagtapos ang verse. But he shall be saved out of it. Eksakto yan sa sinasabi rin sa Revelation chapter 12. Maya-maya basahin natin. Pero dito po, pinapakita na mayroon nga ng Great Tribulation. Daraan diyan ang mga Hudyo na hindi mananampalataya kasi hindi naman sila Hudyo kung sila ay membro na o kaya ng body ni Christ. They are now the Church of God. Pero itong mga hindi tunay na mananampalataya, the Jewish Israelites, tunay na Jewish Israelites, sila po ay daraan sa great trouble, Jacob's trouble. But he shall be saved out of it. The Gentiles, hindi po. Okay, yun ang daraan sa grabing kapigatian na pupulbusin sila ng Panginoon. Okay. Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with a rod of iron, and her child was caught up unto God and to His throne. Sino ito? Na she. Verse 6. Yun ang Israel. Na pinipicture out yan, na babae, clothed with the sun, and then may 12 stars na sa may head niya. Ang iba ini-interpret na si Mary kung malayo sa katotohanan. That is Israel. Ang lahing Hudyo. And then, sabi sa verse 5, okay, manganganak siya ng isang lalaki. Okay, she brought forth a man-child na maghahari sa buong nations. Sino yan? Si Jesus Christ. And her child was caught up unto God and to His throne.
Okay? Verse 6. And the woman fled into the wilderness. That is, Israel fled into the wilderness, where she has a place prepared of God, that they should feed her there 1,203 days. Sige nga, ikwenta nga ninyo. 1,360 divided by 60. Come on. Use your cell phone. 1,360 divided by 60. Kasi that is the Jewish calendar. Ay, divided by 30, I'm sorry. Divided by 30. That is the Jewish calendar. Ilan? 1,000. They should feed her there. 1,200. 1,260. Hindi, 200 ba ganyan? Hindi 300. 1,260 divided by 30. 42 months. 42 months? Ilan ang 42 months? 3.5 years. Okay, eksakto sa Daniel 7:25. I'm just trying to prove to you na yung sinasabi na saints doon ay ang mga Hebrew Israelites na sa panahon na mag-rapture, maiiwan sila, hindi pa sila mananampalataya, daraan sila sa tribulation. Pero sabi diyan, hahabulin kasi sila. Sige, verse 7. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Verse 8. And prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. Verse 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, okay, tapos na tayo doon. Doon lang ako sa verse 7. 6, verse 6. Okay? The woman fled into the wilderness where she has place prepared for God, that they should feed her there 1,203 days. Now, I'm trying to prove to you na ang mga Hebrew Israelites na maiiwan sa panahon ng rapture, sila ay daraan sa tribulation for 3.5 years. So, yung Daniel 7:25 is not teaching about a rapture of the church. Ang daraan doon sa tribulation ay ang Hebrew Israelites, tinatawag the saints. May naintindihan? Okay, now, why do we believe na ang mga tunay na mananampalataya, the church will not, hindi talaga daraan sa Great Tribulation? Okay, number 1, the church is described as the body, as the bride of Christ. Described as the bride of Christ. Okay, hindi na ako magbasa. Pero Ephesians chapter 5, nandiyan yan. Revelation chapter 22, nandiyan ang verse na yan. The church is described as the bride, nobya ng Panginoong Jesucristo. Darating ang Panginoon, kukunin ang nobya. The church is the bride of Christ. Okay? Christ will not subject His bride to the great tribulations. Sipon mo naman, ang nobya mo, padaanin mo sa kahirapan? No. Bago mangyari ang malaking kapigatian, bababa ang Panginoon, kukunin ang bride. Yung mga namatay in Christ, maliwanag yan, babasahin natin yan mamaya. In Christ, hindi yung mga mananampalataya sa lumang tipan, kundi dyan namatay dyan kay Kristo, at ang mga buhay pa dyan kay Kristo, aagawin. Okay? Sige, diretso. The church is God's ambassador here on earth. Okay? The church is God's ambassador here on earth. Ambassadors are evacuated before the war begins. Tama yan? Bago magkaroon ng gera, tunay na nagera, ang mga ambassador ini-evacuate na ng sarili ng bansa. Halimbawa, ang ambassador natin ngayon sa Israel, ang ambassador natin halimbawa sa Palestine, bago mag-gera yan, puspusan na gera, ini-evacuate na yan. Now, sabi ng 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors of Christ. Okay? Sige, basahin nyo. Now then, we are ambassadors for Christ.
as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So ang mga tunay na mananampalataya, ambassador tayo sa sanlibutan ito. Meaning, nire-represent natin ang Panginoon dito. Pag darating na yung katapusan ng pagtitipon ng mga mananampalataya sa isang katawan ng Panginoong Jesucristo, pag napuno na yon, then darating ang Panginoon kukunin ang church, then ang maiiwan dito, ang mga hindi tunay na ambassador ng Panginoong Jesucristo. Hindi tunay na mananampalataya. So, another one, of course, we are not appointed to wrath. Siguro itong pinakauna. Okay, the church is not appointed to wrath. Ang eklesiya ng Panginoon ay hindi itinalaga sa kagalitan. Okay, sige. 1 Thessalonians 5:9, for God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Study the context of 1 Thessalonians, i-connect mo sa 1 Thessalonians chapter 4. Ang 1 Thessalonians chapter 4, sabi ng verse 16, for the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with a loud voice, and with the shout of the archangel, and the dead in Christ shall rise first. So alam niyo yun. Pagdating mo ng verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with Him in the clouds. And we shall meet Him in the air, and we shall be ever with the Lord. Pagdating mo sa verse 1 ng 1 Thessalonians chapter 5, sabi diyan, concerning the times and the season, brethren, but of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. So, that is connected doon sa chapter 4. Ang totoo, ang Bible, sa original na Bible, wala naman mga chapter yan. Wala yan mga verses. So, makakonect mo yan. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so come as a thief in the night. For when they shall say, nagbago ang pronoun diyan, they, sila na. When they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. And then verse 4, but you brethren, bago na naman ang pronoun, mga mananampalataya na yan. Ang they doon, yung mga hindi tunay na mananampalataya, na madadayaan ng Antikristo na magsabi, solve ng problema dito, wala na. Nag-rapture na, nakuha ng mga mananampalataya, talagang isa lang ang Kristo, papaniwalain sila ng false Christ na sa one world religion, yung sa Project Beam, na Project Blue Beam. And then, maniniwala ang maraming mga tao. Then magkakaroon ng reconciliation ang lahat ng mga bansa. Wala nang away-away. Pero sabi diyan, when they shall say peace and safety, then sudden destruction shall come. Pero sabi ng verse 4, but you brethren are not in darkness that the day should overtake you as a thief. Hanggang dumating tayo sa verse 9, ang context doon, ang mga tunay na mananampalataya, God has not appointed us to wrath. Ano nga ang tribulation? The day of God's wrath, the day of God's trouble, the day of God's vengeance. Pero hindi po tayo appointed to wrath. But to obtain salvation. Why? Dahil ang Panginoong Jesucristo ang kumuha na ng galit, ang puot ng Diyos laban sa atin, ang Panginoon na ang nagsalo noon. Christ became our wrath absorber. Okay? That's the good news ng Ebanghelyo. Hindi na tayo hahatulan dahil may hinatulan na para sa atin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Doon sa krus ng Kalbaryo, the Lord Jesus Christ said, it is finished. At dahil doon, ang puot ng Diyos, wala na po sa atin. We are not appointed to wrath. John 3:36, mga familiar verses sa inyo. He who believes on the Son has everlasting life, and he who believes not the Son shall not see life,
but the wrath of God abides on him. So kung hindi ka tunay na mananampalataya, ang puot ng Diyos nandyan pa sa'yo, nagpapatuloy sa'yo. Pag dumating ang Panginoon, maiiwan ka dito. Daraan ka dito sa Great Tribulation. Sana maligtas ka by that time. Pero mahirap po magpaka-Kristiyano by that time. Pag mag-profess ka na ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, pupugutan ka agad. So maraming magko-compromise during that time. Okay? Hindi ka na makakain dahil hindi ka na makabili. Hindi ka makapagbenta kung wala ka ng marka. Okay? So para makakain ka, magpapamarka ka. Di ba? And there will be great deceptions by that time. And so, ang mga tunay na mananampalataya, the wrath of God, wala na doon, does not abide in them anymore. So rejoice mga kapatid ko. We ought to know these things para hindi tayo madayaan ng mga pandaraya ngayon ng panahon. Okay? Now, dito na tayo. Ano ang dapat na attitude? What should the church be doing now since we are not to pass through the great tribulations? Balik tayo doon sa 1 Thessalonians kasi nandoon pa rin ang exhortation. 1 Thessalonians, sabi dito sa 6 and 7, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Now, gumamit ng medyo matalinhaga na salita dyan, let us not sleep. Hindi po yan nangangahulugan na hindi ka na nga matutulog. Kasi dinisign ng Panginoon ang pagtulog kung gabi lalo na. Lo, children are sabi dyan, for the Lord gives His beloved sleep. Psalms 127 verse 2. So ang point ngayon is, mayroong tinatawag spiritual sleeping. Spiritual sleeping, yung tutulog-tulog ka, hindi mo alam ang nangyayari. Okay? Hindi naman literal sleeping, kundi you are not aware of what is happening. Hindi mo alam dahil mayroong nga pinapanood na iba. Ang word dito is watch. Hindi watch ng Netflix. Hindi watch ng kung anong mga pelikula dyan na tinitingnan yung watch. At sinalins ko yun nung isang linggo. Subukan nyo mag-aral ng mga documentaries. Ha? Marami na ngayon. Noon wala yan. Kukunti lang eh. Ngayon marami. Mapag-aralan mo sino si Fidel Castro. Mapag-aralan mo yung mga Rastafarian. Ano ba yung kanta ni Bob Marley? Bakit ang buhok nila ay ganyan? Sino ba ito sila? And then, mapag-aralan mo, bakit si Kyrie Irving pinersecute? Hindi siya pinalaro doon sa NBA for a while. Ano ba yung Book of Negros na pinost doon ni Kyrie doon sa page ni Kanye West dahil doon pinag-persecute siya? Bakit pinag-persecute si Irving? Kasi nagsasabi siya ay Hudyo, tunay na Hudyo. At ang mga puti ay hindi yung tunay na Hudyo, mga peke. Ay marahil, gusto nyo ng aklat, pwede ko ibigay sa inyo. From Babylonians to Timbuktu, written by Rodolph Windsor. And there is another one, the Dry Bones. Mga aklat ito na tinago noon, pero ngayon lumalabas. At nakikita. It's the time na maging aware po tayo. It's time na maging aware tayo. Ano ba itong transhumanism? Pwede ba ngayon paghaluin ang DNA ng hayop at ang DNA ng tao? Noon akala ko hindi, pero ngayon pwede. Ibasahin mong Revelation chapter 9. Ano ba yun? Literal ba yun? Or symbolical? May isang parang kabayo, ang ulo ay babae, ang buhok ay babae, ang mukha ay tao, tapos ang buntot niya ay buntot ng alakdan? Ano ba yun? Sa Bible, mga kapatid, pag simbolismo, ini-explain ng Bible ang symbol.
Pag hindi in-explain, that is literal. Okay? So, titingnan mo ang bagay na ito na nga kaya? Ito na nga kaya? The Great Tribulation. Ano itong mga alien ngayon na pinapaniwala tayo? Mga alien. Yun ang gagamitin nila sa mindsetting ng tao para pagdating ng Project Blue Beam, parang flying saucer, tapos tatapatan yung mga Muslim halimbawa, atakin dalin sa kung saan. They have that project right now. So we must be aware of that. In fact, the Bible is commanding us, right? Sabi ko sa inyo, last Sunday, sabi ng Bible, when you see these things happen, know that it is near, even at the door. Walang makakaalam sa eksaktong araw, eksaktong oras, kung kailan darating ang Panginoon. Wala. Pero, maaari nating malaman kung malapit na. Di ba? Hindi ba nyo nakikita ngayon? Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 1, in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. The Spirit speaks expressly that in the latter times, tingnan niyo yung verse, now the Spirit speaks expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. What does it mean, some shall depart from the faith? Dati kasama mo. Kasama mo sa pananampalataya na tama. Ngayon nagtaka ka. Sinasabihan ako ni Brother Kangina, action na natin yun next week, next month, Lord willing. Ang group ni Joe Mata, na ayaw na nila sa paniniwala kay Jesus Christ. Okay? Tapos, sinasama na doon yung pamangkin ko dito na medyo binigyan natin ng disiplina, nagturo dito sa amin dati. Sinasama na. Kasama na niya doon. Ito mo yun? Some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. Sino ang naglagay sa isip niya na, uy, kailangan magpamimbro ka dito, magkaroon ka ng ID dahil magbibigay ng pera, mga ginto. Nakapagtataka, mahuli ka sa panahon na yan, panahon na malapit nang dumating ang Panginoon, mahuli ka dyan sa pera, we know you have no foundation at all. Kasi itong some shall depart from the faith, hindi ito tunay na mananampalataya. Sabi pa ng 1 John, they come out of us because they're not with us. Okay? They're not with us. Kasi kung sila ay nandiyan sa atin, nasa tinuturo ng salita ng Panginoon, hindi sila mag-depart. Naintindihan nyo? So dapat aware tayo sa mga nang ganyan. Hindi tayo, bahala na dyan, bahala na. Balikan natin ang 1 Thessalonians chapter 5, 6 and 7. Tingnan niyo yung verse. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. What does mean by sober? Iba yun sa naglalasing. Ang naglalasing hindi sober. Nagsasalita, hindi niya alam ang sinasabi niya. Okay? Pero yung sober na tao, nag-iisip muna bago magsalita. Nag-iisip muna bago mag-aksyon. Serious thinker. Ina-analyze muna ang isang bagay. Okay? Ganyan ba tayo, mga kapatid ko? Ganyan ba tayo ngayon? O baka naman easy-go-lucky ang buhay natin? Easy-go-lucky. Bahala na, sira-sira. Basta ako, mararapture. Hindi yan ang sinasabi ng Bible. Sabi ng Bible, huwag kang tutulog-tulog. Huwag kang easy-go-lucky. Okay? Watch and be sober, for they that sleep. For they that sleep, ang mga tutulog-tulog, sleep in the night. And they that be drunken are drunken in the night. Verse 8, tingnan niyo yung verse 8. But let us who are of the day be sober. Are you of the night or are you of the day? Dalawa lang yan. If you are of the night, relax na lang. If you are of the day, maisipan mo, anong dapat kong gawin? I should be watching. I must know kung anong nangyayari ngayon. Okay, makinig kayo ng maigi. Dadagdagan tayo ito sa masusunod. Isang preacher. Actually, saludo ako sa mga
ganito, magagaling mga preacher. 22,000 ang membro niya. Ayaw ko nakikinig yung kay John Hagee. John Hagee. And there are others na gusto kong pakinggan. In-examine ko sila. Napakaganda ng mga statement sa primero. Pero maya-maya makita mo, they are praising Israel. Ang peke na Israel, pinipraise nila. At ito na raw ang time, ang miraculous, milagro, mula ang pinakadakilang milagro daw na nangyari mula sa resurrection ni Jesus Christ ay ang pagkasilang ng Israel on May 14, 1948. Dahil dito daw nagtrabaho ang Panginoon at kinampihan ang mga Hudyo. Pinabalik na ng Panginoon. Tunay ba yon? Tunay ba na nakabalik na ang mga Israel, tunay na Israel sa Palestine? Basahin yung Deuteronomy chapter 30. Makakabalik sila pag sila ay nangagsisi ng kanilang kasalanan. Sino ang nagpabalik sa kanila dyan? Ang Britain. Sa pamagitan ng Balfour Agreement or Balfour Declaration at ng conference nila doon sa San Remo, Italy, na nagkaroon ng agreement na magpatayo ng Jewish state. It's a manipulation of Great Britain. At pag-aralan nyo ang Great Britain. Ano ba ang Great Britain? Nasa highlight ng kanilang Christianity? No. Remember the Bloody Mary. At pag-aralan nyo, pakinggan nyo the coming war on China. Great Britain is number 1 sa droga. Kita nyo? We must know these things. Wala namang magsasabi sa inyo. Ang CNN hindi yan magsasabi sa inyo ng katotohanan. Ang BBC hindi yan magsasabi ng katotohanan. Okay? Nang mag-warning ang Israel na sabi niya sa Hamas, magsitakas na kayo, magsialis na kayo dyan sa Gaza Strip kasi bubumbahin namin yan. Nagbigay ng ultimatum. Pagkatapos, nag-extend pa ng ultimatum. Then nag-report ang CNN, sabi ng CNN, gusto na sanang lumabas ng mga Palestinians doon sa Gaza Strip, pero ayaw tanggapin ng Ehipto, ayaw tanggapin ng Egypt, close daw ang border doon. Nagalit ang Egypt dahil nagsisinungaling ang CNN. Then pinakita nila mga pictures nila. Okay? Pictures ng mga trucks nila na ready sila na salubungin ang mga refugees from Gaza Strip. Pero ang sinasabi ng CNN, hindi daw, ayaw daw papasukin sa border. Then binumba nila, more than 500 ang namatay doon sa ospital. Ang biniblame ngayon, ang Palestine. See that? Maraming fake news ngayon. Gusto niyong basahin ang aklat? The conspirators hierarchy, the Committee of 300, binanggit doon ang mga media people na kasama sa conspiracy. Now what I'm trying to tell you mga kapatid, hindi niyo mapapakinggan ito sa ibang mga bagay. Okay. I-subscribe niyo yung Redacted. Redacted. That's a YouTube channel, Redacted. At makita niyo doon, kinukontra nila ang mga sinasabi dahil sila rin ay may tamang mga news. Okay? So, let us be aware of this. Then, ito na po. Putting on the breastplate, diretso tayo doon, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. So, we have to watch, we have to be sober, and we have to put on the breastplate of faith. Now, anong breastplate? Depensa sa puso mo, depensa sa sinseridad mo. At anong makadepensa yan? Yung pananampalataya mo diyan sa Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita. The Word of God will never be wrong, I tell you. Hindi kailanman magkakamali ang salita ng Diyos. Kaya ang mga mananampalataya, huwag tayong tatamad-tamad sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Ha? By the grace of the Lord, ang inyong pastor, kahit na masyado tayo busy, I focus more on the Word of God. Okay? Breastplate and helmet
the hope of salvation. Helmet is protection sa head. Okay? Dahil marami ngayon ang mga, mapakinggan ka na contrary to what the Bible was saying. Alam niyo mga kapatid, ang Israel, babasahin na lang natin mga verses na ito, titipunin ng Panginoon ang Israel after the Great Tribulation. Okay? Kanina may nabasa na tayo. Ito basahin natin. Matthew 24 verse 29. Come on. Matthew 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Tingnan niyo ang verse. Shall. Ang word is shall, meaning hindi pa nangyari. Immediately after the tribulation of those days, shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light. Ngayon, hindi pa nangyayari yan. And the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Then verse 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. All the tribes of the earth mourn. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Ito ang pagbabalik ng Panginoon para maghari sa sanlibutan. Hindi itong rapture. And then pag verse 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. Sino itong elect? Ang mga pinili niya. Anong gagawin ng Panginoon? Susuguin ang mga angels na i-gather ito sila. Saan sila kukunin? From the four corners or from the end of heaven to the other. Sinong nag-gather ng mga peke na mga Hudyo dyan? Ang Great Britain, ang Allied Nations na nag-usap-usap doon sa San Remo, Italy. Okay? Not the angels of God. And then another verse. So kailan sila i-gather? After the Great Tribulation. Nangyari na ba ang Great Tribulation? Wala pa. So hindi pa sila nag-gather doon. Sinong nakaupo pa ngayon sa Israel? Luke 21:24. Sige, Luke 21:24. Gusto ko ma-inform kayo para pag manood kayo ng mga preaching dyan sa YouTube, hindi kayo madayaan. Sige, start. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. In Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Tanong, sino itong they na mahuhulog? They shall fall by the edge of the sword, meaning Shagira, matatalo sila. Natalo ba itong mga Jewish Israel? Itong mga peke na Hudyo? Natalo ba sila? And shall be led away captive into all nations. Naging captive ba sila? Ng maraming mga bansa? They were not. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. Okay? Trodden down of the Gentiles. Hanggang kailan? Until the times of the Gentiles are fulfilled. Kailan ba matatapos ang times of the Gentiles? Pagdating ng Panginoon para maghari sa libutang ito. Yung sinasabi sa Book of Daniel na 10 toes, gigibain nyo ng Panginoon yung Confederacy of 10 Nations. Okay? And then, yun, maghahari ang Panginoon. So, sino ngayon ang nandyan? Mga Gentiles. Mga kapatid, geography, biblical geography, tunay na science, ang Biblia, hindi po yan magkontra-kontrahan. Gusto niyo alamin kung sino ang mga pinuno ng Gentiles? Okay, sige. Genesis chapter 10. Genesis chapter 10. Saan galing itong mga Gentiles na ito? Okay? Now, these are the generations of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. And unto them were sons born after the flood. The sons of Japheth, Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Mesech, and Teras. Son of Japheth. And the sons of Gomer, Askinas. Si Askinas ay apo ni Japheth. Saan bang Askinatsi ngayon? Saan bang Askinas? Germany yan. Anong mga Hudyo na nandyan ngayon? Askinatsi Jews. At ang Sephardim Jews galing sa Spain. Ano ba sila? These are the Gentiles. Tingnan nyo verse 4. Sige.
And the sons of Javan, Elisha and Tarsis, Kittim and Dodanim. And verse 5, by this were the isles of the Gentiles divided in their lands. Saan nagsettle ang mga anak ni Japhet? Diyan sa Europe. Okay? Yan ang mga Europeans na nagpang-api noon sa mga Africans during the transatlantic slave trade. Ganun pa rin yan sila ngayon. So what I'm trying to tell you, we have to be aware of these things. And lastly, tapos na ako, kailan igagather ang mga o saan kukunin ang mga tunay na mananampalataya? Rather, ang mga tunay na mga Hebrew Israelites. Saan sila kukunin? Isaiah chapter 11, verse 11. Sige. Tandaan nyo ito. Last days ngayon, huwag kayong padaya. Okay, sige, start. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again the second time to recover the remnant of His people, which shall be left from Assyria, from Egypt, from Patros, from Cush, from Elam, from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. Tanong, may nabanggit dyan na parte ng Europe. Ang Egypt saan? Africa. Ang Patros saan? Africa. Ang Cush saan? That is Ethiopia. South Africa. Okay? Elam is Persia noon, and then naging Iran ngayon. And then Shinar is Syria. Okay? Wala nang kukunin sa Europe. And that's why I'm telling you, ang mga nandyan ngayon sa Israel ay mga peke na mga Hudyo. At ito ang mangyayari. Ito ang mangyayari. Kinig kayo ng maigi. Pag makuha na nila ang Jerusalem, titirahin nila ang Ethiopia, ang South Africa, dahil may rumors na ang Ark of the Covenant nandoon sa Africa. Alam niyo kung bakit mahalagang Ark of the Covenant? Ang Ark of the Covenant, yan daw ang gagamitin na simbolo para paniwalaan ang Antikristo na siya nga ang tunay na Kristo. Kailangan hawak niya yung Ark of the Covenant. I mean, you read Daniel chapter 11, yun ang gagawin nila. Anyway, hindi naman siguro ma-absorb ninyo ito lahat. Pipirasuhin pa rin natin ito. We will unpack this balang araw. But the point now is, huwag kayong matakot. Kung tunay kayo na mananampalataya, we will not pass through the tribulation. But surely, we have the duty, the responsibilities to do. Watch and be a witness of Christ always. The Lord bless us.